Yusek, tulad po na nabanggit nyo sa opening natin kanina, pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo, ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Ang tanong po does the President feel the need to show this support to the military at this time? Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. At ito po ay nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po ay nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw support from the administration. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, on a related topic, still on the military, the Kilusang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. How does the palace explain to the public kung bakit po nag-implement ng base pay hike when talks of a possible military reset or ouster are rife in public? Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. So sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasundaluhan. Ma'am, the same group is also questioning bakit daw po mayroon ng daily subsistence increase for the military personnel. Merong increase sa base pay, pero yung mga ordinaryong manggagawa who underwent a process of a legislative wage hike, hindi pa rin daw po nag-grant yung hinihingi nilang 200 peso a regional wage increase. Hindi po yun sakop ng Pangulo. Sa Pangulo po, sa DOLE po, nakikita po natin, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions at hindi po nila makakaila. Hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, binabanggit nila na halagang 200 at yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Just a follow-up question. The DOLE is under the executive branch and therefore under the President. Why can't the President push for the wage hike of ordinary Filipino workers? Meron po tayo sa tripartite board, meron po increase. Hindi po ito makakaila. Yung sinasabi po nilang wage hike ng 200 pesos, ito po ay saklaw ng Kongreso. So hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso.